Hi everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video guys, ay andito tayo ngayon sa bahay ng aking succulents. Ayan. So, ganito nga pala yung hitsura nila ngayon. Ayan. So, 9 o'clock ng umaga. Ngayon pa lang ako magtanggal ng balot nila. Ayan. So, dito sa harap nakabukas pa rin kasi nga nagkulang yung plastic. So far okay naman sila kaya hindi ko na nilagyan dito. Hindi ko na sinara. And ayan, tumutulo yung bubong. Yan guys, oh. Ayan, tumutulo. So, tanggalin natin tong plastic. So, ano nga pala to guys? Maraming layer. Ayan, tanggalin natin tong plastic. Itong plastic na ginamit ko dito is makapal. Medyo makapal siyang plastic. Ito ay napakaluma na. Siguro 4 years na to or 5 years. Ayan. So, tanggalin natin. And next, mayroon na naman neto. Ayan. So, doble-doble. Kaya dinoble ko kasi nga bukas dito sa harap. Kaya dinoble ko na lang. Ayan. Tapos, frost cloth. Yung frost cloth din ay doble din. Doble din siya. Tinahi ko siya. Ayan. Tinahi ko. Tanggalin natin to. Ayan. Tinahi ko to siya guys. Ayan oh. So, kung ano lang siya, isang piraso lang, ito lang siya kanipis. So, tinahi ko siya ng bali 3 tiklop. Ayan. 3 tiklop. So, ganito rin siya ka So, ayan. So, tanggalin natin. So, ayan na yung mga babies ko. Good morning. So, dito rin. Ayan. Good morning, babies. So, ayan yung hitsura nila, guys. So, ngayon nasa 10 degrees na. Ayan, alas 9 ng umaga. Pero nung nakarang araw dito is nasa -3. Pero dahil nga 'di ba, doble-doble yung nila, takip nila sa ibabaw, so okay lang sila. So ngayon naman ay alas 11 na ng tanghali. So i-check natin kung gaano nakainit dito sa loob ng kanilang bahay. So, ang temperature ngayon, alas 11 ng tanghali ay nasa 20 degrees na. Ayan. Tapos, medyo dry yung hangin ngayon. Nasa 45 lang yung humidity. So, medyo dry talaga yung hangin ngayon dito sa amin. Dahil mga ilang araw na rin na hindi umuulan. So, ganito nga pala yung setup nila ngayon dito. So, iniba ko ulit. Yung huli kong pinakita na nag-prepare ako is, ayun, naiba na naman ulit kasi nga yung mga nilabas kong malaking succulents, ayan, dito ko nilagay yung malaking mga succulents katulad nitong si Pretend Pink, ayan, si Purple Delight, tapos yung tinanim ko na Blue Jelly Bean, nandito siya sa likod, ayan, ang ganda na ng kulay niya. So, mahaba na rin yung stem niya. Pwede na siyang i-cuttings para magkaroon siya ng bagong suloy at mas lalo siyang kumapal kapag kinatings mo siya. Diba? Ang ganda ng kulay ni Blue Jelly Beans. Tapos, si Purple Delight. Yan guys. Chubby-chubby. Tapos yung mga nalaglag na dahon na nilagay ko lang sa ilalim, ayan oh, may mga babies na, nag-produce na ng babies. Medyo malaki na rin yung mga babies. Tapos ito yung mas chubby na Purple Delight ko at maganda yung dahon niya, makinis. So ayan si Mira.
So, dito ko na rin nilagay si Mira kasi wala na siyang place dito sa gilid ng bahay. Halos puno na kasi yung sa gilid ng bahay. So, eto na lang. Dito na lang siya kasama ng iba kong mga succulents. Tapos, yung galing sa bukid na ginawa kong arrangement, ayan, nandito na rin sila. Tapos eto, ayan, okay pa din sila. So far wala pang nagkaroon ng frostbite. Yung dahon nila okay pa din kahit napakalamig na. So ayan ang ginawa kong arrangement sa tray. Medyo hindi pa sila gaano ka-establish. So, isang beses ko pa lang kasi itong nadiligan mula nung tinanim ko. So, ngayon kasi is napakalamig kaya iniiwasan ko silang diligan para hindi tumigas yung lupa at di masira yung kanilang ugat. Tapos, ito namang ginawa kong wreath arrangement ay yung sedum sa gitna, medyo nag-compact siya ulit. I-compare dati nung galing siya doon sa loob ng mini greenhouse, medyo nagleggy siya. So ngayon, parang nakaramdam ulit siya ng sobrang lamig. Ayan, nagiging compact na ulit siya ngayon. Ayan, para yung dahon niya parang papuntang tumitiklop na. So ayan yung ginawa kong wreath. Napaka-healthy ng mga echeveria na nilagay ko. Ayan, unti-unti na siyang nagiging stable ngayon. Tapos, ito naman siya, si Topsy-Turvy. Mas maganda yung dahon niya dito. I-compare dun sa tinanim ko sa planter pipe. Yung tinanim ko kasi sa planter pipe, medyo mahaba yung dahon niya. Tapos, medyo manipis. Itong nasa pot na to, chubby-chubby yung dahon niya na maliit. Yan. So, mas maganda talaga siya kapag nagiging compact. Tapos, itong pearl necklace na nilagay ko dito, oh. Na siya, nangulubot na siya, nanghihingi na siya ng tubig, pero hindi ko muna diligan kasi nga napakalamig pa ng panahon, baka manigas yung lupa kapag diniligan ko, tapos masira yung kanilang ugat. So hayaan ko muna silang dry. At ito naman siya, si Supreme, na may variegation sa dahon. So kapag dito yung tingnan mo, ayan, nakikita mo yung variegation niya sa dahon. Pero kapag dito sa likuran banda, para lang siyang puti. Ayan. Kumapal na rin yung mga sedum na nilagay ko. Tapos ito yung Supreme na walang variegation sa dahon. Ayan, yung normal lang na Supreme. Para siyang bluish. Pero kapag na-stress to siya, guys, maganda yung kulay niya. Para siyang nagiging pink na may pagka-orange. Tapos, ito naman yung mga Rubitent tsaka Verehegens. Kinatings ko nga pala yung Rubitent dito. Tapos, yung mga kinatings ko dyan, nilagay ko dito. Ayan, dito ko nilagay yung mga cuttings. So, humaba na rin yung stem ni Verehegens. So, pwede na siyang i-cuttings ulit para magkaroon siya ng bagong suloy para mas lalo silang kumapal. So, maganda kasi kapag yung mga mahabang stem, ika-cuttings mo sila para magkaroon sila ng bagong mga suloy. So, ayun, mas lalo silang kumakapal tingnan. So, soon i-cuttings ko to para mas lalo siyang kumapal. At, ito naman siya, si Ghosty, tsaka si Rubitent ulit. Ayan, kinatings ko rin to siya. So, yung mga kinatings ko dito, tinanim ko sa pot na maliit. So, nagkaroon na siya ng mga bagong suloy. So, ayan, humahaba na rin yung stem ni Ghosty. Dati kasi nung bago siyang tanim dito, wala pa talaga siyang ganito kahabang stem. Yan, ang ganda ng rosette ni Ghosty. Nagpipink na rin siya. Ito ang chachabi ng dahon, oh. So, ito natanggal na yung niya, farina. Kasi nga,
kapag naglagay ako ng frost cloth, ayun, natatanggal yung farina niya. Ayan. Sayang, pero kailangan natin lagyan ng frost cloth para maiwasang masira yung dahon nila. Tapos eto si Ellen, ang chubby ng dahon, napaka kinis ng dahon ni Ellen. Ayan, malaki na rin. Tapos ito yung mga tinanim ko sa ginawa kong crochet. Ayan. So maganda yung kulay ni blue jelly bean. Para na siyang nagiging orange, guys. Ayan, 'di ba? Yung kaninang blue jelly bean pulang-pula, ito naman siya nagiging orange. So hindi ko alam kung may mga ugat na to sila. Tapos yung mga sabrim na nakatanim dito sa mahabang wooden pot. So unti-unti na rin nagiging compact yung dahon nila ngayon. Ayan, nag-iiba talaga yung hitsura nila kapag taglamig na. Para silang nagtsatsabi na tumitiklop dahil nga sa sobrang lamig. Ayan. So far yung kulay nila hindi pa ganun ka kulay. Pero maganda yung kulay ni Sabrim kapag sobrang stress siya. Nagpipink din siya. Tapos ito naman mga Dentra Gem na kinating ko. So ayan, malaki na rin. So kinatings ko nga pala to nung mga bandang summer. Tapos Purple Delight, ayan, ang tsatsabi ng dahon ni Purple Delight. Maganda si Purple Delight kapag maliit, lalo na yung mga baby, ang cute-cute kasi nga napaka-chubby ng dahon. Ayan, yung mga bagong babies niya. So mabilis lang magparami ng Purple Delight. At ito naman siya si Mibina. Ayan, para na siyang tagilid, guys. Ayan, yung pagkaumbok niya, hindi na pantay. So, iniikot-ikot ko to kasi nga, yung para balance yung matamaan ng sikat ng araw. Kaya iniikot-ikot ko. So, ang ganda ng dahon niya. So, napakasikip na rin kasi nga yung baby naglakihan na rin. So, hindi pa siya gaano kakulay ngayon. Tapos si Crazy and Ryan, ganyan na siya ngayon kakapal, si Crazy and Ryan. Tapos yung Orchid, ayan, yung mga babies, malaki na rin. At ito naman siya si Frulifica. Ayan, ang ganda ng dahon ni Frulifica. Nagiging na siya, nagiging chubby na patiklop. At yung kulay niya nagpipink. Ayan si Frulifica. Diba? Ang ganda ng hitsura nila. Ibang-iba talaga yung hitsura nila kapag summertime. I-compare sa winter. Kasi kapag winter talagang tumitiklop yung dahon nila. Tapos si Kesirengiana. Ayan. So, malaki na rin. Yan, diba? Ang tsatsabi ng dahon nila. Dikit na sila, guys. Parang kailan lang may mga gap pa sila in between. Ngayon wala na. Tapos ito naman siya si Agaboides Cross Polydonis. Yan, hanggang ngayon hindi pa rin siya kumukulay. Pero ito naman siya si Silhouette. Ang ganda ng kulay ni Silhouette, guys. So, pink na pink yung dahon niya sa gilid. At ang ganda ng tip. Ayan, napaka-dark ng kulay ng tip niya. Tapos ito naman siya si Jasseray. Hanggang ngayon hindi pa nagpipink sa Jasseray. Nagpipink to siya, guys. Pero ngayon hindi pa rin. At yung mga kinatings ko na mga cream one, ayan. Tapos ito naman siya si Musan. Ayan, ang ganda ng kulay ni Musan. Yung tip niya pulang-pula. Diba? Nagiging compact na siya. Ang chubby ng dahon niya, guys. So, nagiging cute na siya tingnan ngayon si Musan. Tapos, ito naman katabi ay si Pulilensiana. So,
ayan si Pulilensia na pati yung tip niya guys, sobrang mapula. Tapos sa gilid ng dahon, ayan mapula rin. Pero yung dahon niya sa likod, ayun, medyo nag-fade. Tapos yung katabi naman niya, si Polydonis. Ayan, ang ganda din ng dahon sa gilid guys. So, ayan, pulang-pula din. Tapos yung tip din niya, ayan, di ba? Napakaganda. Malaki na sila ngayon. Yun, halos malapit na silang tumalon sa pot. So, ayan yung Polydonis ko dito. At yung naman, si Zaragoza na nagiging, twisted. Ayan. So, ganyan yung tip ni Zaragoza. Medyo, medyo pa-curve yung tip niya. Tapos, eto naman si Red Velvet. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagiging red. Dito banda, medyo nagpipink ng konti. Pero overall, ay para lang siyang nagiging puti. Tingnan. Ayan, medyo nag-fade yung pagka-green niya. So, antayin na lang natin hanggang spring kung magiging pula ba talaga siya. Kasi, maganda yung kulay nito kapag na-stress. Gumaganda yung kulay niya sa gitna, nagiging pula. Tapos, ito naman siya si Ebony. Medyo malaki na rin yung ebony na kinatings ko dati. So, yung puno nito ay wala na. Kasi nagkaroon to siya ng, yung nabulok yung, niya, ugat niya. So, kinatings ko na lang siya. So, ayan, medyo malaki na rin. Tapos, ito naman si Colorata Braditi ay, maganda pala yung kulay niya. Nagiging pink pala siya. Ayan. Kasi dati nung is hindi ko siya masyadong napansin na nagpipink siya. Ngayon lang. Yan, di ba? Sobrang pink na niya ngayon, guys. Ang ganda ng dahon niya. Medyo manipis lang yung niya, farina niya i-compare doon sa Colorata Tapalpaco na mas makapal yung niya, farina. Tapos ito naman siya si Grim One or si Moonglow. Ayan. So, medyo lumaki na rin yung rosette niya, pero yung kulay niya na pagka-pinky-pinky ay nawala. Ayan. Siguro nga dahil medyo mainit dito sa sa patungan. Tapos yung nagiging tabingi ko na Monroe, ayan guys, unti-unti na siyang patayo. Kasi iniikot-ikot ko siya. So, hinahanap niya kung saan banda yung init, doon siya pumupunta. Ayan. So, unti-unti na siyang patayo ngayon. Ang chubby ng dahon, ang ganda. So, puting-puti siya dahil sa farina. Napakaganda ng rosette ni Monroe. Napaka-healthy. At nagiging flawless na rin siya. Tapos, ito naman siya si Flower Blanc. So, si Flower Blanc nga pala ay, hindi ko pa siya nakitang nagiging pink. Ganito lang talaga yung hitsura niya, yung kulay niya. Para lang siyang nagiging bluish dahil nga doon sa farina niya. Pero yung nagiging pink yung kulay niya ay di ko pa nakita. So, medyo lumaki na rin siya. Tapos, ito si Onslow. Para silang magkamukha, diba? Pero yung forma ng dahon, yung buka ng rosette nila ay ibang-iba. Yan, si Onslow, ayan, patiklop na yung dahon niya ngayon. At mas maraming dahon si Onslow i-compare kay Flower Blanc. So, pati yung mga baby ni Onslow ay malaki na rin, kasing laki na rin ng mother plant sa gitna. So, hanggang ngayon hindi pa rin siya kumukulay. Yan, inaantay ko siyang kumulay na parang nagiging dilaw. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Yan, napaka-healthy na ni Onslow dito. Parang nahiyang yata siya sa clay pot. Tapos si Old Egg. Yan, chubby-chubby din si Old Egg. Malaki na rin siya.
So, yung mother plant nga pala ng old egg ko ay nagkaroon ng sunburn. So, ayun. Mas maganda tong baby niya kasi nga, ayan, walang damage sa sunburn. Walang na-damage nung summer. Yan, palaki siya ng palaki dito sa pot na to. Tapos, ito naman siya si Allegra. Yan. Lumalaki na rin yung rosette ni Allegra. So, ayan guys, para na siyang bouquet tingnan sa ibabaw. Tapos, ito naman si Pinwheel or si Revolution ay ganun pa din. Ayan. Medyo tumiklop na yung dahon niya ngayon i-compare nung summer. Ayan, tiklop na siya ngayon. So, hindi na makita yung pot kasi nga napakakapal na niya. So, siguro i-transfer ko to siya ng bagong pot pagdating ng spring. So, ayan, hindi nakita yung pot. Lumampas na siya sa pot. Kasi yung mga babies is malaki na rin. Tapos, ito naman siya si Sabrim ulit. Ayan, si Sabrim. Unti-unti na rin siyang nagiging compact ngayon. Pero yung kulay niya is hindi pa rin ganun kakulay. Tapos yung mga ghost plant, nandito sila lahat sa gilid. Malaki na yung baby, napaka-cute. Napaka-healthy ng baby. Ayan, dito ko sila nilipat sa bandang gitna. Para makareceive sila ng maraming sunlight at hindi sila magleggy during winter time. So, ayan, overall, maganda yung ano nila dito. Wala pa silang damage sa winter. So, ayun lang guys, yung latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!